Sa mundong ito ay may mga halimaw na hindi tinatablan ng karaniwang mga sandata at pampasabog, nagdudulot sila ng kaguluhan sa mundo, at tila wala nang makakapihil pa sa kanila. Ngunit tulad ng palaging inaasahan, sa harap ng mga nakamamatay na banta ay nagkaroon ng pagkakataon ang buong sangkatauhan. Sa iba't ibang lugar ay nagsimulang lumitaw ang mahiwagang mga pintuan, na may iba't ibang kulay depende sa kanilang pambihirang kakayahan. Sa pamamagitan ng pagpasok sa mga pintuang ito, ang mga tao ay maaaring maging players na may mga superhuman na kapangyarihan na kayang talunin ang mga halimaw. Bagamat sa simula ay matagumpay na natalo ng mga players ang mga halimaw, ngunit pagkatapos ay may lumitaw na isang portal na naglalabas ng mga halimaw na napakalakas, na kahit magsama-sama pa ang lahat ng players ay hindi iyon magiging sapat upang paksain ang mga halimaw. Sa nakaraang buhay ay dumating sa eksena ang bida ng ating kwento na si Sub-Zero. Natalo niya ang mga pinuno ng lahat ng halimaw sa isang hampas tulad ng isang tunay na Saitama, at dahil ito sa kapangyarihang nakuha niya mula sa natatanging Rainbow Door, marahil ay nagtataka ka kung paano siya naging ganito kalakas, kaya naman sabay natin alamin ang mahirap niyang pinagdaanan. Magsisimula ang ating kwento na kung saan ang eksena ay bumalik sa panahon kung kailan 15 taong gulang pa lamang si Sub-Zero. Nakaupo siya sa sofa at nanunood ng TV kasama ang 13 taong gulang na si Taiga. Pareho silang nanunood ng panayam sa sikat na gold player na si Hirasaka. Lubos na humahanga si Sub-Zero at masiglang pinag-uusapan ang mga nagawa ni Hirasaka ngunit naiinis si Taiga at tinawag siyang maingay at nakakairita. Sa naiinis niyang mukha ay pinaalala ni Taiga kay Sub-Zero na hindi sila magkadugo kaya hindi sila totoong magkapatid. Labis na nasaktan si Sub-Zero sa sinabi nito at natahimik. Sa TV ay tinanong ng tagapanayam si Hirasaka tungkol sa mahiwagang gate na lumitaw sa isang mansyon. Inamin ng bayani na huli nilang natuklasan ang isang gate sa loob ng mansyon, dahilan upang makatakas ang mga nakamamatay na nilalang. Ipinaliwanag niya na ang mga nilalang na ito ay naging sanhi ng 16 na pagkamatay dahil hindi sila tinatablan ng karaniwang mga sandata, dahil tanging ang mga players na napili ng Doors of Trial ang kayang pumatay sa mga halimaw. Ibinahagi rin ni Hirasaka na ang gate patungo sa ibang mundo ay may timer, kapag natapos ang timer ay lalabas ang mga nilalang. Inamin niyang nagkamali siya kamakailan nang makatakas ang isang nilalang ngunit tiniyak niya sa publiko na ginagawa nila ang lahat upang makapasok sa gate at mapuksa ang mga halimaw bago matapos ang timer. Sa kabila ng pagkakasala dahil sa mga nasawi, pinuri siya ng tagapanayam dahil sa pagpatay sa nakatakas na nilalang gamit lamang ang isang hampas na nagligtas ng napakaraming buhay mula sa karagdagang panganib. Kahit halatang nagsisisi, ay mapagkumbabang tinanggap pero ni Hirasaka ang papuri, dahil alam niya na ang kabayaran ng kanyang pagkakamali ay isang malaking responsibilidad. Hinimok ng player ang mga sibilyan na agad iulat ang anumang makitang mahiwagang pintuan upang maiwasan ang mga trahedya. Sa ngalan ng kanyang koponan, ipinaliwanag niyang isinusugal ng mga players ang kanilang buhay araw-araw upang protektahan ang publiko mula sa mga mapanganib na halimaw. Malalim na naantig si Sub-Zero sa dedikasyon ni Hirasaka at sa tapang ng lahat ng players. Maya-maya unang lumitaw ang gate patungo sa ibang mundo 5 taon na ang nakalipas, ay nagbukas ng daanan para sa mga halimaw na hindi tinatablan ng karaniwang mga sandata. Ginulo ng mga halimaw na ito ang sangkatauhan at tanging ang mga players lamang ang may kayang humadlang sa kanila. Ang mga players na ito ay mga napiling makakatawid sa Doors of Trial na lumitaw. Kasabay ng gate, ang mga pintuan ay nireranggo sa gold, silver, at copper. Ang mga nakakadaan sa gold doors ay pinakamakapangyarihan at pinakamataigas ang respeto, bagamat lahat ng players ay hinahangaan ng sangkatauhan dahil sa kanilang tapang. Tinanong ng tagapanayam si Hirasaka kung paano magiging isang maswerteng mapipili bilang players. Ipinaliwanag ni Hirasaka na ang Doors of Trial ay tumatanggap lamang ng mga napatunayang malalakas. Gayunpaman si Taiga na nakaupo sa tabi ni Sub-Zero ay nil-8 siya, at sinabing hindi siya magiging sapat na malakas para makapasok sa kahit anong pintuan. Biglang isang makinang na gold door ang lumitaw sa harap ng 15 taong gulang na si Sub-Zero na nag-iwan sa kanya ng pagkabigla. Sa labis na pagkamangha ay dahan-dahang humakbang ang ating bida at hinawakan ang pintuan, determinadong buksan ito at baguhin ang kanyang kapalaran. Ngunit bago siya magtagumpay ay itinulak siya ng kanyang stepbrother at inagaw ang pagkakataon para sa pansarili.
Sa isang igla pumasok si Taiga sa pintuan na ninanakaw ang pagkakataon ni Sub-Zero na baguhin ang kanyang buhay. Sa kabilang banda, 3 taon ang lumipas at si Taiga ay naging pinakabatang gold rank player na kakuha ng malawakang respeto at paghanga. Samantala si Sub-Zero ay binubuli lamang ng 3 copper rank players. At habang binubuli ay tinali siya ng mga ito gamit ang lubod at ginawang target para pagtawanan. Biglang lumitaw si Taiga sa eksena kasama ang isang babae habang pinapanood ang kahihiyan ni Sub-Zero. Sa halip na tulungan si Sub-Zero, niyuit pa ito ni Taiga at sinasabing nahihiya siyang tawagin kanyang kapatid. Pagkatapos ay biglang inatake ni Taiga ang kanyang stepbrother gamit ang kanyang espesyal na galaw, isang makapangyarihang hampas na maihahalin tulad sa gintong espada ni Hirasaka. Ang lakas ng pag-atake ay nag-iwan sa kawawang lalaki ng walang malay. Habang paalis si Taiga kasama ang babae, ay malamig niyang sinabi na wala siyang pakialam kung patayin man ng mga manlalaro ng copper ang kanyang kapatid na si Sub-Zero. Lubos na walang kalaban-laban, hinubere ng mga bully ang ating bida na si Sub-Zero at iniwan siyang nakahandusay sa sahig. Ang mga nakamasid ay tumitig sa kanya na may awa na nagtatanong tungkol sa kanyang miserableng buhay. Kinabukasan iniulat sa balita na 4 na tarangkahan papunta sa kabilang mundo ang lumitaw ngunit ang lahat ng ito ay winasak ni Taiga. Samantala sa hapunan ng gabing iyon ay ipinagdiwang ng mga magulang ni Taiga ang kanyang mga tagumpay na pinupuri siya dahil sa pagdadala ng karangalan sa pamilya. Pinuri siya ng kanyang ina dahil sa pagsuporta sa kanila na pinansyal kahit na isa pa siyang mag-aaral. Kaya naman malugod niyang idineklara kung gaano siya kapalad na magkaroon ng anak na kasing talino ni Taiga, di gaya ng kanyang stepson na si Sub-Zero. Dahil para sa kanila ay itinuring din ng kanilang ama si Sub-Zero bilang isang kabiguan. Habang kumakain ay napansin ni Taiga na naubos na ang kanyang mamahaling branded na tubig. Agad pumunta siya sa kulungan ng kwarto ni Sub-Zero at inutusan itong kunin ang tamang tatak ng tubig. Malupit na sinabi ng masamang kapatid na si Sub-Zero ay mananatili niyang alila habang buhay at dagdag pa ay tinawag pa siyang walang kwenta. Agad na umalis si Sub-Zero sa bahay bitbit ang mga masasakit na saloobin tungkol sa mga sinabi ni Taiga. Habang naglalakad sa kalye, inalala niya ang malupit na kalagayan na nangyari sa kanyang maliit na kwarto, isang kulungan na walang takas mula sa matinding init ng tag-init o nakapanginginig na lamig ng taglamig. Itinuturing siya ng kanyang mga magulang bilang isang tagapaglingkod habang si Taiga naman ay tinuturing siyang wala ng halaga. Nagsimulang magsisi si Sub-Zero na hindi niya sinunggaban ang pagkakataong pumasok sa gintong pinto ng... Sa gitna ng kanyang pagdadalamoti, naisip ng pangunahing tauhan na tapusin ang sariling buhay bilang tanging paraan ng pagtakas sa kanyang paghihirap. Samantala biglang lumitaw ang 3 manlalaro na nasa copper rank. Ang mga ito ay kagagaling lamang sa pagsira sa isang tarangkahan na halatang kita sa kanilang mga peklat na natamo. Napansin si Sub-Zero na napagdesisyonan nilang ibuhos ang kanilang pagod at galit sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya para sa kanilang katuwaan. Maya-maya ay may mga dalang espada, agad sinimulan nilang habulin si Sub-Zero at nang ito ay hindi nakakailag ay tinatamaan siya tuwing nagkakaroon ng pagkakataon hanggang sa siya'y lubos na nasugatan. Habang natutumba si Sub-Zero ay naisip niya na malapit na ang kanyang katapusan sa kamay ng mga manlalaro. Ngunit sa kabila ng kanyang naunang pag-iisip na tapusin ang sariling buhay, biglang napuno ng lakas ng loob ang kanyang kalooban at biglang nagkaroon ng kumpiyansa. Sa pagmamakaawa dahil ayaw pa niyang mamatay ay na-corner ng mga manlalaro si Sub-Zero sa isang dead end at walang awang inatake siya habang siya'y nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Biglang lumitaw ang 4 na pintuan ng pagsubok sa pagitan ni Sub-Zero at ng mga manlalaro. 3 sa mga pintuan ay ginto, pilak, at tanso, ngunit ang ika-4 ay namumukod tangi isang makulay na pinto. Ang biglang paglitaw ng makulay na pinto ay pumatay sa isa sa 3 manlalaro ng copper rank na hinati ito sa 2 bahagi. Ang mga manlalaro ay naguguluhan sa makulay na pinto, at dahil dito napaisip na baka mas makapangyarihan pa ito kaysa sa gintong pinto. Kaya naman mabilis nilang sinubukang maabot ito ngunit ang hawakan ng pinto ay nasa panig ni Sub-Zero. Ang ating bida na ilang sandali lang ay nag-aagaw buhay na dahil sa mga pinsalang natamo ay napagkanto na may pag-asa pa siya at muling nabuhayan ng loob nang makita ang makulay na pinto bilang simbolo ng kanyang pangalawang pagkakataon. Napagtanto niyang ito na ang kanyang pagkakataon na mabawi ang lahat ng nawala sa kanyang karangalan, katayuan,
kapangyarihan, at dignidad. Nagmay determinado na kunin ang kanyang sandal, dumaan si Sub-Zero sa makulay na pinto at iniwan ang mga tulalang manlalaro na walang magawa habang ang insekto na kanilang pinahirapan ay tumawid sa di mabatid na landas. Samantala sa kabila ng pinto ay natuklasan ni Sub-Zero na nagsimula na ang pagsubok ng makulay na pinto. Nahanap niya ang sarili sa isang kakaibang lugar, maya-maya isang nilalang na may braso at binti tulad ng tao ngunit walang mata ang nakatayo sa harap niya. Ang nilalang na nagngangalang Vanquish ay napansin ang bugbog na katawan ni Sub-Zero at sa isang galaw ng kamay ay ibinalik ang kanyang puso, baga, at mga binti. Naramdaman ng ating bida ang lakas na bumabalik sa kanyang katawan at may lakas na loob na pagmasdan ang halimaw. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata ay mabilis na ibinaling nito ang kanyang atensyon. Mabilis na inalala ni Sub-Zero ang pagtawid sa pinto na nagdala sa kanya sa kakaibang dimensyong ito. Napagtanto niya na ito ang simulan ng kanyang pagsubok. Sa kabilang banda mabilis na lumipat ang kwento sa panayam kay Hirasaka. Tinanong siya ng tagapanayam tungkol sa loob ng pintuan ng pagsubok. Ipinaliwanag ng manlalaro na sa kanyang kaso, ang loob ay isang marangyang medieval na kastilyo na gawa sa purong ginto. Ibinunyag din niya na sa bawat pinto ay may tagapamahala at upang makapasa sa pagsubok ay kailangang makuha ng manlalaro ang pagsang-ayon ng tagapamahala. Gayunpaman agad na bumalik ang eksena kay Sub-Zero na nasa loob pa rin ng makulay na pinto. Pinagmasdan niya ang nilalang sa harap niya at napagtanto niyang ito ang pinuno ng lugar na ito. Ang nilalang na ito ang magbabantay sa pagsubok ni Sub-Zero, at pagkakataong ito ay dito na magsisimula ang tunay na paglalakbay na kanyang tatahakin. Sa loob ng pintuang bahaghari, naalala ni Sub-Zero ang mga sinabi ni Hirasaka tungkol sa pagsubok. Alam niyang kailangan niyang atakihin ang pinuno upang patunayan ang sarili ngunit ang nilalang na nasa harap niya ay mukhang nakakatakot. Biglang nag-alinlangan si Sub-Zero na hindi alam kung paano siya makakatama ng kahit isang suntok. Napansin ng may-ari ng pinto ang kanyang katahimikan, at agad naman itong nagsalita na tinatanong kung bakit hindi siya naghahanda upang lumaban. Nanginginig sa takot ay simagot si Sub-Zero na ayos lang siya ngunit hinamon siya ng pinuno na simulan na agad ang pagsubok. Ngunit bago mag-umpisa ang labanan ay tinanong ni Sub-Zero ang tungkol sa pintuang bahaghari dahil kailanman ay hindi pa niya ito naririnig at wala siyang sapat na kaalaman kung ano ang mayroon rito. Sa sinabing iyon ni Sub-Zero ay hindi natuwa si Vanquish sa kanyang pag-aalinlangan at ipinakita ang kanyang napakalakas na kapangyarihan, sa isang biglaang galaw na nagpatakot kay Sub-Zero. Dahil dito lalong nagduda ang bata kung kaya niyang tamaan ang pinuno. Nang muli siyang utusan ng pinuno na umatake, nanginginig ang kanyang mga tuhod at sinimulan ng pinuno na questionin kung paano ang isang tulad niya na puno ng pag-aalinlangan ang napili para sa pintong ito. Upang higit siyang subukan, naghagis si Vanquish ng ilang espada malapit kay Sub-Zero at inutusan siyang pumili ng isa at kapag nakapili na ay maaari na itong lumaban. Ngunit bago lumaban ay binigyan muna ito ng pagpipilian lumaban, napatunayan ang sarili, o lisanin ang pinto sa likod niya at bumalik sa dati niyang buhay. Sa gulat at naguguluhan ay inabot ni Sub-Zero ang doorknob upang umalis ngunit nang malapit na niyang mabuksan ito ay agad naman siyang pinigilan ng pinuno. Naguguluhan si Vanquish kung bakit si Sub-Zero na minsang naghangad ng kapangyarihan at pagbabago ay tila handa nang bumalik sa buhay na gusto niyang takasan. Ang pakikialam ng pinuno ay pinilit ang binata na harapin ang kanyang takot at kawalang katiyakan. Nilamon si Sub-Zero ng kanyang takot at nagpas siyang lisanin ang pagsubok, na agad pinahit ang doorknob upang makatakas. Nadismaya ang pinuno sa kanyang desisyon at tinawag siyang insekto. Tumama ang salitang ito kay Sub-Zero na naalala ang lahat ng pagkakataong siya'y minaliit at inapi gamit ang parehong salita. Napuno siya ng galit at nagsimulang magwala nang may malakas na sinisigaw ang kanyang mga hinanakit habang malakas na kinakatok ang pinto. Hinarap ni Sub-Zero ang pinuno na si Vanquish at inakusahan ito ng kalupitan at kay-abangan dahil sa paggamit ng kapangyarihan upang hamakin at apihin siya. Nakangiti lamang ang may-ari ng pinto, at lalo pang inasar ang galit ni Sub-Zero. Dahil sa galit at paghimagsik, sinuntok ni Sub-Zero si Vanquish sa mukha gamit ang lahat ng kanyang lakas. Ang impact ay nagtataglay ng matinding hilaw na enerhiya. Sinuri ni Vanquish ang suntok at kinumpirmang pumasa si Sub-Zero sa pagsubok, ipinaliwanag na ang kanyang galit ay naging kapangyarihan.
Nilapitan ni Vanquish si Sub-Zero at bigla siyang kinagat sa balik at inililipat ang kanyang kapangyarihan sa binata. Nagdulot ito ng matinding sakit kay Sub-Zero at bilang ganti ay kinagat din niya si Vanquish na kumumplito sa paglipat. Inanunsyo ni Vanquish na pumasa si Sub-Zero sa pagsubok at opisyal ng naging manlalaro. Ipinakilala ni Vanquish ang sarili at sinigurado kay Sub-Zero na muli silang magkikita. Nakakuha si Sub-Zero ng abiso na natanggap niya ang antas ng isang Blood Oath na kasanayan, at mawawala na ang pinto sa loob ng 30 segundo. Ang sahig sa ilalim niya ay nagsimulang bumagsak, at binalot siya ng takot habang bumabagsak ang mga debris sa paligid niya. Nahihirapan siyang kumilos at napagtanto niyang kailangan niyang tumakas agad. Ngunit sa labas ng pinto, ay napansin ng mga copper rank na manlalaro na nagkakawatek-watek na ang pinto ang bahaghari. Inaakala ng 3 copper rank players na nabigo si Sub-Zero sa pagsubok at tinutukso pa siya na tinatawag siyang isang talunan. Habang sila'y dismayado ay biglang lumabas si Sub-Zero mula sa bumagsak na pinto. Nang makita ito ay naguluhan ng mga manlalaro nang makita siya na buhay pa na lumabas mula sa pinto. Bilang isang manlalaro, lumabas si Sub-Zero mula sa makulay na pintuan ng bahaghari na may mga mata na kumikislap sa makulay na mga kulay ng bahaghari, na nakakabighani sa 2 copper rank na manlalaro na nakatayo malapit sa kanya. Ang kanilang gulat ay agad napalitan ng galit ng si Sorry, na isa sa mga manlalaro ay inakusahan ng pangunahing karakter ng pagnanakaw ng pagkakataon sa pintuan. Puno ng galit sumugod si Sorry at sinadyang saktan siya gamit ang espada. Sa gulat ng lahat ay madali nailesutan ni Sub-Zero ang atake, gumagalaw ng tumpak na parang ang mundo sa paligid niya ay bumabagal. Gayunpaman laging sumusugod si Sorry ngunit laging nakakaiwas si Sub-Zero sa bawat hampas nito. Ang laban ay lumihis nang hawakan ng bagong manlalaro ang kamay ni Sorry habang siya ay nagsiswing na pinipigil ang momentum nito. Ang frustration ni Sorry ay tumaas at tinadyakan siya ng direkta sa mukha ng pangunahing karakter. Naghanda si Sub-Zero para sa epekto nito ngunit tanging isang bahagyang sakit lang ang naramdaman. Biglang lumitaw ang isang kumikinang na screen sa harap ng batang lalaki na makikitang naguluhan siya. Ipinakita ng sistema na ang isang HP gauge na nagpapakita ng kanyang vitality sa 155-173 pagkatapos ng hampas. Ipinaliwanag ng screen na kung ang HP ay bumaba sa 0, siya ay magiging incapacitated. Napagtanto ito ni Sub-Zero at nauunawaan na kailangan niyang protektahan ang sarili at maglaban ng may estratehiya upang maiwasang maubos ang HP. Sa unang pagkakataon nakita ni Sub-Zero ang mundo na parang isang laro. Ang lahat ay mula sa kumikinang na HP bar hanggang sa detalyadong menu ay parang hindi totoo ngunit nagbibigay naman ito ng lakas. Nagsimula niyang maintindihan na ganito ang nararamdaman ng mga manlalaro sa kanilang mundo at siya ngayon ay ganap na kabilang sa mundong ito. Napansin din ni Sorry at ng kanyang kasama ang pagbabago kay Sub-Zero. Ang pagkaalam na si Sub-Zero ay naging isang ganap na manlalaro ay nagpatindi sa galit ni Sorry. Galit na galit sa kanyang pagkatalo, sa pananakit sa isang itinuturing niyang mas mababa at ipinatawag ni Sorry ang kanyang pinakamalakas na skill na Red Rose. Ngunit nakapaghanda si Sub-Zero nang inihulog ni Sorry ang isa pang atake na may mas malaking lakas. Ang lakas nito ay nakakapanghina at bagamat na block ni Sub-Zero gamit ang mga braso, siya ay nayanig sa epekto nito. Inisip niyang malapit na siyang mamatay ngunit sa halip na wala lang ang isang bahagi ng kanyang HP. Ngunit nang tingnan ng kumikinang na screen ay nakita niyang bumaba ang kanyang vitality sa 121-173 at nagsimulang magtakbuhan ang takot. Kung patuloy siyang tatama ng ganitong atake, malapit na niyang maabot ang 0 HP na magdudulot ng kanyang pagkatalo. Sa kabilang banda, si Sorry ay nagulat dahil ang malakas niyang Red Rose attack na kayang sirain ang isang sasakyan ay halos walang epekto sa vitality ni Sub-Zero. Ang pagbubukas na ito ay nagpasabog ng kanyang pagkabahala pati na rin ng kanyang kasama. Kaya naman napagtanto niya ang bigat ng sitwasyon kung ipagpapatuloy pa at pinayuhan na lamang ng kasama ni Sorry na umatras na lang. Sinabi nitong ang lakas ng Rainbow Door ay maaaring mas malakas pa kaysa sa isang Gold Door. Ngunit si Sorry na tinitiis ng kanyang pride at takot sa potensyal ni Sub-Zero ay tumangging umatras. Naisip niyang kailangan nilang patayin si Sub-Zero habang siya ay nasa level 1 pa lamang dahil natatakot sila na baka maging mas malakas pa ito sa hinaharap. Habang sila'y
Nagtatalo, naramdaman ni Sub-Zero ang kanilang nakamamatay na intensyon at nagdesisyong tumakas. Ngunit bago pa siya makaalis, ginamit ng kaibigan ni Sari ang Ashui skill, na lalong mas nagpapatibay kay Sub-Zero na mas lalong paghigpit ng tali upang hindi ito matinag. Nakulong at hindi makagalaw, nakita ni Sub-Zero ang papalapit na si Sari hawak ang espada handang ibigay ang huling hampas. Ang desperasyon ay nagbigay lakas kay Sub-Zero. Alam niyang kailangan niyang gumamit ng skill upang iligtas ang sarili ngunit wala siyang ideya kung paano. Nang sumugod si Sari, may isang bagay na instinctively na gamit kay Sub-Zero. Biglang lumabas ang 4 na espada mula sa kanyang katawan na bumuo ng isang proteksyon na kalasag. Ang mga espada ay hamarang sa atake ni Sari na nagputakas sa lahat pati na rin si Sub-Zero. Ang hindi inaasahang skill na ito ay nakapagligtas sa kanya na pinapakita na ang lakas na ibinigay ng Rainbow Door ay maaaring mas malakas pa kaysa sa kanyang inaasahan. Nag-isip si Sub-Zero na gamitin ang Blood Mold kay Sari ngunit bago pa man niya gawin ito ay agad na nagdalawang isip siya. Galit na tumawag siya kay Vanquish para humingi ng tulong. Ilang sandali pagkatapos ay nagpakita si Vanquish at binigyan siya ng babala na ito na ang huling pagkakataon na tutulungan siya. Ipinaliwanag niya na ang Blood Mold ay nagpapahintulot kay Sub-Zero na manipulahin ang estado ng dugo sa loob ng 10 segundo. Ibinunyag din ni Vanquish na ang mga espada na hawak ni Sub-Zero ay mula sa kanyang sariling dugo. Pinayuhan siya ni Vanquish na dapat niyang alamin ang iba pa sa sarili at gamitin ang galit bilang sandata laban sa kalaban. Pagkatapos nito ay nawala si Vanquish at ang mga espada ni Sub-Zero ay nawala na rin. Agad na kinuha ni Sari ang pagkakataon na umatake muli gamit ang kanyang espada. Ang pangunahing karakter ay muntik ng malusutan ngunit hindi tumigil si Sari, tinutukoy si Sub-Zero na nagnakaw ng kanilang pinto at pinatay ang kanilang kaibigan. Pinagtanggol ni Sub-Zero ang sarili na nagsasabing nangyari ang lahat dahil sinubukan nilang patayin siya muna. Si Sari ay bumalik ng matinding hinagpis na nagsasabing kung namatay na lang si Sub-Zero ay wala sanang nangyaring ganito at buhay pa ang kanilang kaibigan. Ang mga salitang ito ay nagbigay ng matinding galit kay Sub-Zero na naging dahilan upang magpatuloy siya sa laban. Kaya naman magkasunod silang sumugod sa isa't isa, samantalang si Sari ay unang umatake ngunit sa atakeng iyon ay agad na sinundan ng isang atake ni Sub-Zero ng isang malakas na hampas na nagpabusag ng espada ng kanyang kalaban. Matapos masira ang espada ni Sari ay pinakawala ni Sub-Zero ang isang malakas na hampas dahilan upang tamaan ito ng buong lakas. Ang lakas ng atake ay nagpapalipad sa kalaban papuntang langit bago ito ibagsak pabalik sa sahig ng malakas na kalabog. Bago makapag-follow up si Sub-Zero, isa sa mga kaibigan ni Sari ang gumamit ng kawad upang itaas siya at dalhin siya palayo habang sila ay tumatakas. Habang nagmumuni-muni ang kaibigan ni Sari, nang may pagkabigla ay naubos ni Sub-Zero ang lahat ng HP ni Sari sa isang atake lang. Ang pagninilay na ito ay nagpapatibay na ang lakas ng Rainbow Door ay malayo pang lumampas sa Golden Door. Mas nakakagulat pa ay ang katotohanang si Sub-Zero ay isang level 1 player pa lamang. Samantala nakatayo si Sub-Zero sa kalalabasan ng laban na ang adrenaline ay patuloy na dumadaloy sa kanyang katawan. Sa kauna-unahang pagkakataon ay lubos niyang nauunawaan ang saklaw ng kanyang bagong natutunang lakas. Natalo niya ang isang malakas na kalaban at ang tagumpay ay nagpapuno sa kanya ng halo ng ginhawa at determinasyon. Samantala kinabukasan ng umaga ay dumating ang mga pulis sa isang madilim na eksena, dahil isang copper player ang natagpuang iniwan ng malinis na walang bahid ng kahit anong krimen sa gitna ng kalsada. Ang brutal na eksaktong precision ng ginawa ay nagpapaalalang hindi ito mukhang gawa ng isang tao. Ipinagpapalagay ng ilan na ito ay gawa ng isang nilalang mula sa ilalim ng mundo. Habang naguguluhan ay dumating si Hisoka sa eksena na kalmado ngunit may matalim ito ng pag-obserba. Tinitiyak niya sa mga pulis na lubusan niyang sinuri ang lugar at walang natagpuang ebidensya na nagpapakita ng pagkakasangkot ng isang nilalang mula sa ilalim ng mundo. Gayunpaman nagpapasalamat ang mga pulis sa kanyang tulong at magaan ang pakiramdam nila sa pagkakaroon ng kanyang kaalaman habang patuloy nilang sinisiyasat ang katawan nito. Samantala nadiskubre nila ang player registration card na nagpapakilalang siya ay si Kun Isaki Sharo, na isang copper player. At nang marinig iyon ay biglang nalungkot ang ekspresyon ni Hisoka.
Ang paghiwa ng isang copper player ng ganitong eksaktong precision ay tanging maaaring magawa ng isang player na may lakas ng isang silver player. Ang pagninilay na ito ay nagdudulot ng kalituhan sa kanya. Isang pangalan ang patuloy na umiikot sa kanyang isipan at nagtatanong siya kung siya nga ba ang may gawa nito. Ngunit mabilis niyang itinakwil ang iniisip na iyon, dahil hindi ngayon ang tamang panahon para maghinala o magduda sa loob. Malinaw ang prioridad na hanapin ang salarin at sirain ang maraming doors hanggat maaari bago mag-zero ang sky clock. Pumunta si Taiga sa cage-like room ni Sub-Aro ngunit sa kanyang pagkabigla wala si Sub-Aro doon. Malapit na ang umaga at pakiramdam niyang kakaiba ang pagkawala ni Sub-Aro. Isang maliit na alalahanin ang nag-aalab sa kanyang dibdib nang kuhanin niya ang kanyang telepono upang tingnan kung nakita na ba ni Sub-Aro ang kanyang huling mensahe. Habang binubuksan niya ang kanyang telepono, isang nakakagulat na balita ang lumabas sa screen, dahil isang copper player ang pinatay ng ibang player 2 oras na ang nakakalipas. Nang malaman ang balita ay napatigil si Taiga habang nakatitig sa notification na may pagkabigla. Naisip niya kung sino ang kayang gumawa ng ganitong kalupitan. Ngunit habang binabasa pa niyang mabuti ay nagsimula ng magtagpo ang mga piraso ng puzzle sa kanyang isipan, dahil ang patay na player na iyon ay isa sa 3 na nangbuli kay Sub-Aro. Ang realization na ito ay tumama kay Taiga na parang suntok sa tiyan, dahil inaasukasahan niya na si Sub-Aro ang may gawa nito. Ang galit ay sumiksik sa kanyang dibdib na parang mainit at matalim sa damdamin. Kung naging player na si Sub-Aro, ibig sabihin pumasok na siya sa isang mundong gusto niyang ilayo si Iga mula dito. Ang pag-iisip na si Sub-Aro ay tumawid na sa hangganan na iyon ay nagdudulot sa kanya ng pagkabigo. Samantala natagpuan ni Sub-Aro ang sarili sa Shinagawa City na nakatayo sa harap ng Grand Headquarters ng Japan Players Federation. Ang prestihiyosong organisasyong ito ay nangangasiwa sa lahat ng gates na lumilitaw sa Japan at nagmamanage ng pagpaparehistro ng mga bagong players. Para kay Sub-Aro ang makita ang lugar na ito ay tila isang hindi kapani-paniwalang pangyayari. Ang tanawin ng mga bihasang players na naglalakad ng may kumpiyansa sa mga abalang pasilyo ay nagdudulot sa kanya ng halo ng paghanga at kasiyahan. Sa bagong member registration counter isang masiglang babae ang bumati sa grupo ng mga lumalabas na players at hinihikayat silang magparehistro. Ipinaliwanag niya ang mga patakaran sa Japan ilegal na pasukin ang mga gates ng hindi nakarehistro sa Federation. Ang mga players ay tanging makakapag-level up sa pamamagitan ng pagpasok sa mga gates at pagtalo sa kanilang mga challenges. Para sa sinumang nagnanais na maging mas malakas, ang pagpaparehistro ay hindi lang isang kailangan, ito rin ang unang hakbang patungo sa pagpapalawak ng kanilang potensyal. Habang nag-uusap sa paligid ang mga iniisip ni Sub-Aro ay napunta sa kamakailang pagpatay sa isang copper player. Ang insidenteng ito ay naging isang matagas na profile na kaso at ayon sa mga patakaran tanging ibang player ang may karapatang magsiyasat ng mga krimen ng ganitong kalakihan. Dahil sa kabigatan ng kaso halos tiyak na isang gold player ang itatalaga upang lutisin ito. Ang posibilidad na ito ay nagdudulot ng kaba kay Sub-Aro. Kung si Taiga ang magtutuklas ng katotohanan alam niyang mapapalalim siya sa gulo. Ang tanging paraan upang makaalis na isip niya ay magpalakas ng mabilis. Ang paglilinis ng maraming gates ay magbibigay sa kanya ng pagkakataong mag-level up. Kung matutuklasan nga ni Taiga ang katotohanan ipinangako ni Sub-Aro na magiging handa siya. Kailangan niyang magkaroon ng lakas hindi lamang para makaligtas kundi upang harapin si Taiga ng direkta. Sa registration counter binati si Sub-Aro ng receptionist na may ngiti at nagsimulang ipaliwanag ang mga batayang patakaran na pamilyar na siya mula sa kanyang gabing pananaliksik sa isang internet cafe. Matyaga niyang ipinaliwanag na ang mga players ay maaaring mag-level up sa pamamagitan ng paglilinis ng mga gates. Ang bilang ng mga bituin sa gate ay nagpapakita ng hirap nito at ang paglilinis ng gate ay nagbibigay sa mga players ng mga bituin na maaaring ipagpalit sa pera. Naalala ni Sub-Aro ang bituin na nakuha niya kahapon, yung bituin na ibinagsak ni Sari habang banibitbit siya ng kaibigan nito. Dahil wala siyang pera nagdesisyon siyang magsugal. Bagamat nag-aalangan ipinasa ni Sub-Aro ang bituin sa receptionist at tinanong kung maaari niyang ipagpalit ito sa pera. Namumula ang kanyang pisngi sa hiya, ang pagbebenta ng bituin ay parang pag-amin na wala siyang pera. Ngunit ang reaksyon ng receptionist ay hindi ang inaasahan niyang mangyayari.
Laking gulat nito nang siyasatin ang bituin at tinanong siya kung saan niya ito nakuha. Nabigla si Sub-Zero at nagkamali sa sagot, sinabi niyang siya ay naging player at nag-clear ng gate. Sinabi ng receptionist na siya ay nagkamali ng malaki. Ilegal ang mag-clear ng gate bago magparehistro bilang player at maaaring pagmulta siya ng 1,000,000 yen o magkasala ng 5 taon sa bilangguan. Nagsimula ng magpanik si Sub-Zero sa lalim ng kanyang pagkakamali. Samantala lumipat ang eksena sa isang abalang istasyon ng pulis kung saan si Iga, isa sa 7 gold-ranked players ng Japan, ay pumasok. Agad na nakakakuha ng pansin ang kanyang malaking presensya at hindi maitago ng officer sa reception desk ang kanyang pagkabigla. Tinanong siya ng officer kung anong pakay niya. Hindi na nag-aksaya si Iga ng panahon sa pakikisalamuhan, narito siya upang imbestigahan ang nakaraang araw na Mategas na profile na pagpatay. Matapos magpaliwanag ng seryosong ekspresyon, humiling siya ng akses sa mga ebidensya at ipinaliwanag na may mahalagang bagay siyang kailangang tiyakin. Samantala nagtagumpay si Sub-Zero na ipagpalit ang kanyang bituin para sa pera dahil sa kabutihang loob ng receptionist. Nilabag nito ang mga patakaran sa pagkakataong ito at binigyan siya ng 1,000,000 yen. Natutunan ni Sub-Zero na ang isang bituin ay nagkakahalaga ng 100,000 yen at ang 5 bituin ay maaaring umabot ng nakamamanghang 10,000,000 yen. Sa inspirasyong ito, nagpasya siyang tuparin ang kanyang mga pangarap at magsikap upang mag-level up. Sa kanyang bagong yaman nagpaganda si Sub-Zero. Nagpunta siya sa isang barberya at iniwan ang kanyang magulo at busot na hitsura para sa isang malinis at maayos na ayos. Pagkatapos bumili siya ng mamahaling damit at dumiretso sa isang maginhawang kafe. Dito tinikman niya ang isang mamahaling caramel macchiato sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay. Umupo si Sub-Zero at ninamnam ang simpleng kasiyahan ng pag-inom ng kape habang suot ang kanyang magarang damit. Ang mainit at matamis na inumin ay nagdulot ng luha sa kanyang mga mata, matagal na siyang hindi nakaranas ng ganitong kaginhawaan. Habang nilalasap niya ang sandali, bumalik sa kanya ang mga alaala ng nakaraan. Naalala niya ang walang humpay na mga taon ng pagtatrabaho na parang alipin para sa kanyang kapatid at mga magulang, mga pangarap na nailibing sa ilalim ng kanilang mga inaasahan. Ngunit ngayon sa unang pagkakataon naramdaman niya ang dawn ng kalayaan. Nakakapanabik ang pakiramdam, ngunit agad na bumalik si Sub-Zero sa kanyang focus. Ito pa lamang ang simula. Plano niyang bumalik para sa isa pang tasa ng kape, ngunit pagkatapos lamang makalagpas sa isang gate at mag-level up. Ang kanyang misyon ay naghihintay at determinado siyang magtagumpay. Habang nangangarap si Sub-Zero tungkol sa kanyang kinabukasan, biglang napansin niyang nakatayo si Taiga sa harap niya, galit na galit ang mukha. Bago pa makagalaw si Sub-Zero, hinawakan siya ni Taiga sa kwelyo at hinayla palabas sa kalsada. Sobrang bigat ng tensyon, ngunit tumanggi si Sub-Zero na matakot. Tinawag niya ang kanyang kakayahang blood mold at kinontrol ang kanyang dugo upang makabuo ng makapal na lubad. Sa isang mabilis na kilos, ginamit niya ang dugo upang itali ang 3 malalapit na sasakyan. Plano niyang ihagis ang mga ito kay Taiga bilang desperadong kontra-atake. Sa kanyang paghahanda, nakita ng kanyang mga mata ang isang takot na ina na mahigpit na niyayakap ang kanyang anak. Nakatayo sila roon, tila natutulala sa takot. Nag-atubili si Sub-Zero, hinihintay ang kanilang pag-alis sa ligtas na lugar, ngunit mabilis na lumipas ang mahahalagang segundo. Bago niya namalayan, nag-expire na ang 10 segundong limitasyon ng kanyang blood mold. Natunaw ang lubid, iniwan siyang walang laban-laban sa galit ni Taiga. Nalaman na ni Taiga ang lihim ni Sub-Zero, isang player siya. Matinding galit ang bum-alot sa mga mata ni Taiga habang papalapit siya kay Sub-Zero. Bilang isang level 1 na player, alam ni Sub-Zero ang imposibleng laban na kahaharapin niya laban sa isa sa mga top gold-ranked player sa bansa. Ngunit may nagising sa loob niya at naghanda siyang harapin ang kanyang pinakamalaking takot. Nagdulot ang laban ng dalawang magkapatid ng traffic jam. Isang babae na nakaupo sa kanyang sasakyan ang nagtanong sa isang dumadaan kung ano ang nangyayari. Sinabi nito na isang gold-ranked player ang nagwawala at binalaan siyang lisanin ang sasakyan at tumakbo. Nagkatitaigan ang magkapatid. Tinanong ni Sub-Zero si Taiga kung paano niya nalaman ang kinaroroonan niya. Sa halip na sumagot, sinugod siya ni Taiga ng suntok. Napagtanto ni Sub-Zero na nalaman ito ni Taiga sa pamamagitan ng GPS sa kanyang telepono. Gayunpaman, wala na itong halaga ngayon. Ginamit ni Taiga ang kanyang kakayahang Golden Arm at sinabing mamamatay na si Sub-Zero.
Biglang pumikit si Sub-Zero at sinubukang tawagin si Vanquish. Ang kanyang blood mold ay gumagamit ng mana upang kontrolin ang dugo kaya kung masobrahan siya mauubos ang kanyang mana sa lalong madaling panahon. Ngunit hindi iyon iniintindi ni Sub-Zero, ngayon ang iniisip lamang niya ay ang mabuhay. Walang babala biglang pinaandar ni Taiga ang kanyang golden arm papunta kay Sub-Zero ngunit nagawang umiwas nito. Alam niyang kailangan niyang mag-isip ng paraan upang magamit ang kanyang kakayahan. Bago siya makakilos biglang lumitaw si Taiga sa likod niya at umatake muli. Halos hindi nakaligtas si Sub-Zero. Alam niyang isang tama lamang at patay na siya. Nagalit si Taiga at tinawag siyang kaawa-awa dahil sa paggamit ng ganoong klaseng kakayahan. Ngunit biglang nabalot si Sub-Zero ng pulang usok. Lumitaw siya sa likod ni Taiga at ginamit ang kanyang galit bilang lakas. Gayunpaman ang suntok ni Sub-Zero ay hindi pa rin sapat na malakas at nasaktan lamang niya ang kanyang sariling pulso. Ito rin ang parehong atake na tumalo kay Soatari sa isang hampas lamang ngunit wala itong epekto kay Taiga. Habang siya'y nasa sakit pa biglang tumama si Taiga sa kanya na halos naubos ang lahat ng kanyang kalusugan. Hindi pa rin handang sumuko si Sub-Zero. Ginamit niya ang kanyang usok upang bulagin si Taiga at inatake siya gamit ang pinakamalakas na dugo na kaya niyang likhain. Sa kanyang pagkagulat wala pa ring epekto ito sa gold rank na manlalaro, tila nasa ibang antas si Taiga. Napagtanto ni Sub-Zero na hindi niya kayang talunin ang kanyang kapatid kahit anong subukan niya. Alam naman ni Taiga na kailangan na niyang patayin si Sub-Zero ngayon. Kung hahayaang mag-level up ito, maaari siyang maging problema sa hinaharap. Ginamit ni Taiga ang buong lakas ng kanyang suntok ngunit laking gulat niya nang walang epekto ito kay Sub-Zero. Nang tumingin si Sub-Zero pababa, napansin niyang may airbag na gawa sa dugo. Sa katotohanan, nakalikha si Sub-Zero ng malagkit na substansya mula sa dugo. Sinubukang alisin ni Taiga ang substansya mula sa kanyang mga kamay ngunit hindi niya magawa. Ang epekto ng blood mold ay tumatagal lamang ng 10 segundo kaya alam ni Sub-Zero na kailangang ibuhos niya ang lahat ng kanyang makakaya at huwag nang intindihin ang kanyang mana. Gumawa siya ng maraming malalaking bula ng dugo at inihagis ang mga ito sa kanyang kapatid. Galit na tinanong ni Taiga si Sub-Zero kung iniisip ba nitong nanalo na siya. Tumugon si Sub-Zero, hindi ko iniisip ang tungkol sa panalo. Sa natitirang mana niya binalot ni Sub-Zero ang buong katawan niya ng malagkit na dugo at ginamit ang isang lubag upang makalayo matapos ang epekto ng kanyang kakayahan. Naglabas siya ng usok upang hindi siya mahabol ng IGA. Halos mag-alboruto si Taiga sa galit dahil nakatakas ito at nangakong hahanapin niya ito at tatapusin ang buhay nito. Bigla niyang naramdaman ang isang nakakahilakbot na presensya sa paligid. Napansin niya ang 3 pinakamalalakas na gold rank players na naglalakad papunta sa kanya. Sinabi niya sa kanila na wala siyang oras para ipaliwanag ang kanyang ginagawa ngunit bago pa siya makagalaw iginapos siya ng mga gintong tanikala. Hindi makapaniwala si IGA na ang pinakamalalakas na gold rank players ang humahabol sa kanya. Itinutok ni Hirasaka ang kanyang espada at sinabi na inaaresto nila siya. Samantala ang ating bida ay halos nasa bingit ng kamatayan. 5 na lang ang natitirang health niya at 2 na lang ang mana. Hindi siya nakatama ng kahit isang atake laban sa kanyang kapatid at alam niyang kung magkikita sila ulit tiyak na mamamatay siya. Punit-punit na ang kanyang damit at ang natitirang saplot niya ay naiwan sa kafe. Alam niyang kailangan niyang lumaban at palakasin ang sarili upang makalaya. Sa ibang bahagi may isang grupo ng mga manlalaro na nakikipagtalo sa isang babae tungkol sa reserbasyon ng gate. Sinusubukan niyang ipaliwanag na nakareserba na ang gate pero ayaw nilang makinig. Nang nagiging tensyonado na ang sitwasyon, ngumiti siya at naghanda upang ipaalala kung sino talaga siya. Siya ay isang copper rank player na nagngangalang Sayaka. Makikita natin ang mga lalaki na nilalay siya habang binubugbog. Tinanong nila siya tungkol sa kanyang level at sinabi niyang nasa level 8 siya. Ang lalaking tumalo sa kanya ay nasa level 13 at hindi niya ito kayang talunin ng mag-isa. Sinabi ng isa na ibigay na lang ang gate dahil ito'y para sa survival of the fittest. Nanindigan siya at sinabi na alam na niya iyon at ito mismo ang dahilan kung bakit hindi siya maaaring matalo sa kanila. Habang naghahanda ang isa sa kanila na umatake, biglang may boses na pumihil sa kanya. Dumating si Sub-Zero at tinanong kung survival of the fittest ba ang batayan nila kung sino ang makakapasok sa gate. Kalma niyang sinabi na maaari bang sumali rin siya.
Nagalit ang lalaki at tinangkang itulak siya palayo. Gumamit agad si Sub-Aro ng kanyang skill at napabagsak niya ang lalaki. May seryosong ekspresyon sinabi ni Sub-Aro na kailangan niyang lumakas agad. Sinabi rin niya na nasa level 1 pa lang siya. Narinig ito ng mga lalaki at inakala nilang kaya nila siyang talunin gamit ang kanilang mataas na stats. Pero sanay si Sub-Aro sa pakikipaglaban sa malalakas na kalaban kaya masyado silang mabagal para sa kanya. Patuloy niya silang binugbog gamit ang kanyang kamao. Ang huling lalaki ay gumamit ng skill at kumuha ng baril. Tinangka nitong barilin si Sub-Aro pero hinarang niya ang mga bala gamit ang kanyang blood mold skill. Pagkatapos nito sinira niya rin ang huling kalaban. Samantala nanatiling nakashock si Sayaka at iniisip kung sino siya. Dahil sa kanyang mga skill naisip niya na baka gold rank player ito. Hinubere ni Sub-Aro ang isa sa mga lalaki at pumasok sa gate na suot ang hoodie ng kalaban. Bago pa niya malaman kung ano ang nangyari ninakaw na nito ang kanyang gate. Unang beses pa lang ni Sub-Aro sa loob ng isang gate at naisip niyang maganda ito. Biglang binuksan ni Sayaka ang gate at pumasok mula sa likuran. Agad niyang nilock ang pinto kaya't imposible nang makalabas nang hindi natatalo ang boss. Tumawa siya ng may pagkademonyo at sinabing hindi makakapasok ang mga lalaki sa labas kahit magising pa sila. Samantala tahimik lang na nakatayo si Sub-Aro. Sinabi niyang siya ang nanalo sa gate ng patas pero iginiit ni Sayaka na siya ang orihinal na nagreserba nito. Ang lahat ng gate ay nakalista sa website at maaaring i-reserba ng mga manlalaro. Humingi ng paumanhin si Sub-Aro at sinabing ito ang unang beses niyang pumasok sa isang gate. Kailangan niyang mag-level up at umalis agad kaya tinanong niya kung maaari ba niyang linisin ito kasama siya. Pinayagan siya ni Sayaka dahil tinulungan siya nito at higit sa lahat alam din niya ang pakiramdam ng pagsusumikap na lumakas. Nagkasundo silang hatiin ang gantimpala sa 70/30ths. Ayaw ibigay ni Sub-Aro ang kanyang tunay na pangalan dahil inakusahan siya ng pagpatay ng isang manlalaro kaya't sinabi niyang ang pangalan niya ay Vanquish. Habang masiglang naghahanda si Sayaka upang linisin ang gate biglang may batong lumipad papunta sa kanya. Tinangka siyang babalaan ni Sub-Aro pero mabilis niya itong nablock. Dumating na ang mga kalaban sa loob ng gate. Ngumiti si Sayaka at sinabing siya na ang bahala. Nagagawa ng mga manlalaro na labanan ang mga nilalang ng underworld dahil sa kanilang pinalakas na pisikal na kakayahan at mga skill na binigay ng gate. Habang patuloy na nilalabanan ni Sayaka ang mga halimaw pinanood siya ni Sub-Aro na puno ng paghanga. Matapos patulugin ang lahat ng nilalang humarap siya kay Sub-Aro at tinanong kung ano ang masasabi niya. Ipinagmamalaki niyang ipinaliwanag na ang kanyang skill ay tinatawag na Instant Void na nagbibigay daan sa kanya upang i-stun ang anumang kalaban sa loob ng 3 segundo sa pamamagitan ng pag-atake. Hindi niya ito magamit sa malalayong laban pero epektibo ito sa malapitan. Bigla na lamang bumangon muli ang lahat ng nilalang. Ang kakayahan niya ay tumatagal lamang ng 3 segundo at nakalimutan niyang tapusin ang mga ito sa loob ng panahong iyon. Nagsimula siyang sumigaw ng tulong pero sinusunod pa rin ni Sub-Aro ang kanyang mga utos. Napagtanto ni Sub-Aro na ang kakayahan niya ay may limitasyon sa oras tulad ng kanyang blood mold. Hindi niya magamit ang kanyang blades dahil nasa harap si Sayaka kaya naisip niyang gumamit ng ibang paraan. Ginamit ni Sub-Aro ang kanyang blood mold skill upang lumikha ng mahahabang lubad na matibay. Binalot ng mga lubad ang leeg ng mga halimaw pinigil hanggang sa sila'y masakal at bumagsak. Sa bawat kalaban na talo nag-level up si Sub-Aro at naging level 4 player. Umangat din ang blood mold skill niya na pinalawig ang tagal nito sa 15 segundo. Ganap na gumaling ang mga sugat niya mula kay Taiga at naibalik ang kanyang HP at MP sa maximum. Si Sayaka na kilala lamang si Sub-Aro bilang Vanquish ay namangha sa kanyang lakas. Pinuri ni Sub-Aro ang kakayahan niya bilang ganti pero binaba ni Sayaka ang halaga ng kanyang abilidad. Binigyan siya ni Sub-Aro ng payo, gamitin ang Instant Void tuwing 3 segundo sa one-on-one na laban upang mapanatili ang kanyang kalamangan. Naisip ni Sayaka na ang estratehiyang ito ay maaaring magpahirap sa sinuman na talunin siya. Napansin nila ang mas marami pang mga halimaw na nakatago sa isang kalapit na sapa. Lumapit si Sayaka tinarget ang isang halimaw at sinunod ang payo ni Sub-Aro. Sa tamang timing madali niya itong natalo. Buo ang loob niya tinawag niya ang natitirang mga nilalang at sinimulan silang talunin isa-isa.
Habang abala si Sayaka sa pagharap sa mas maliliit na kalaban, dumating ang isang higanting nilalang ang boss. Isa itong level 17 Goblin Chief na sinamahan ng isang level 12 na malaking kobold. Sinabi ni Sub-Zero kay Sayaka na ipagpatuloy ang laban sa mas maliliit na kalaban habang siya naman ang haharap sa boss ng mag-isa. Sumugod ang dalawang kalaban kay Sub-Zero gamit ang level 2 skill na tinatawag na Forage. Malakas ang atakeng iyon at maaaring nakamamatay pero dinepensahan ni Sub-Zero ang sarili gamit ang Blood Shield. Matibay ang kanyang na-improve na skill kaya't nalampasan niya ang pinsala. Samantala patuloy pa rin si Sayaka sa pag-aalis ng mas maliliit na halimaw. Ni hindi sumagi sa isip niyang tumulong kay Sub-Zero sa laban sa boss. Para sa kanya ang kanyang level 8 skills ay tila walang magagawa laban sa malakas na kalaban na iyon, isang silver class archer. Samantalang nahihirapan si Sub-Zero laban sa boss habang ginagamit ng Goblin Chief ang mga long-range archer skills, samantalang umaasa ang kobold sa mabilis na pag-atake at pag-iwas. Ang walang tigil na kombinasyon ay nag-iiwan kay Sub-Zero na hindi makaporma ng malakas na counterattack. Pagkatapos gumamit ang boss ng skill na tinatawag na Perforation, isang makapangyarihang galaw na kayang tumagos kahit sa Blood Shield ni Sub-Zero. Habang nakulong sa atake, naghahanda si Sub-Zero para sa pinakamasama. Biglang lumitaw si Sayaka at tinamaan ang kobold ng direkta sa mukha. Ginamit niya ang kanyang Instant Void skill na ikinagulat ni Sub-Zero dahil dapat lang itong gumana kung may tatlong antas ng pagkakaiba. Agad naging malinaw na natalo ni Sayaka ang lahat ng iba pang halimaw at tumaas ang kanyang antas. Sinamantala ni Sub-Zero ang pagkakataon, gumawa ng Blood Rope upang itali ang kobold at patayin ito agad. Ang tagumpay ay nagangat sa kanya sa antas, 6 na manlalaro na muling nagpanumbalik ng kanyang HP at MP. Matapos ang kobold, nakatuon si Sub-Zero sa Goblin Chief. Gumawa siya ng Blood Hand at direktang tumama sa mukha ng archer, pinatay ang boss sa isang hampas. Habang bumagsak ang boss, tumaas muli ang antas ni Sub-Zero, pinahaba ang tagal ng kanyang Blood Mold skill sa 20 segundo na may pinahusay na kahusayan. Magkasamang nilinis nina Sayaka at Sub-Zero ang kanilang unang gate. Nilinis nina Sub-Zero at Sayaka ang gate na may natitirang 30 segundo bago ito bumagsak. Sa labas naghihintay ang mga bully na manlalaro, nagulat na makita ang dalawa na mabilis na lumabas. Ang paglilinis ng isang 2-star gate ay karaniwang tumatagal ng 2 oras, ngunit natapos nila ito sa loob lamang ng 15 minuto. Ang natitirang oras mula sa gate ay ginamit upang i-rewind ang Sky Clock, isang mahalagang mekanismo upang maiwasan ang pagtatapos ng mundo. Alam ng lahat na babagsak ang mundo kapag umabot sa 0 ang orasan at tanging ang mga manlalaro lamang ang maaaring mag-extend ng oras sa pamamagitan ng paglilinis ng mga gate. Ang mga bully na noong una ay galit, ngayon ay humahanga. Napagtanto nilang ang gate ay malilinis lamang ng isang tao na nasa antas 9 o mas mataas at namangha sila sa tagumpay. Pinuri nila si Sub-Zero para sa kanyang lakas at umalis ng walang kaguluhan. Ang biglaang pagbabago sa kanilang asal ay ikinagulat ni Sub-Zero, ngunit ipinaliwanag ng kanyang kasama na marahil ay natatakot na sila sa kanyang kapangyarihan. Ang dalawa ay nakakuha ng 2 bituin bilang gantimpala. Iminungkahi ni Sub-Zero na si Sayaka ang mag-redeem nito sa kanyang pangalan na nagdulot ng hinala tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Habang nagdiriwang ng kanilang tagumpay sa isang kafe, tinanong siya ni Sayaka kung ang Vanquish ba ang kanyang totoong pangalan. Tinanong din niya kung paano siya nagkaroon ng ganoong kapangyarihan bilang isang antas 1 na manlalaro, ngunit nilinaw niyang hindi siya humuhusga, nagtataka lamang siya. Inamin ni Sayaka na nagpapasalamat siya kay Sub-Zero dahil iniligtas siya nito at ipinaabot ang kanyang kagustuhan na maglinis ng mga gate sa hinaharap bilang magkasangga. Ibinunyag ni Sub-Zero ang kanyang totoong pangalan at pumayag na maging katuwang niya sa mga susunod na pakikipagsapalaran. Ibinahagi niya ang mga nangyari sa nakaraang 2 araw at napagtanto ni Sayaka na mas malala ang kanyang sitwasyon kaysa sa inaasahan niya. Inamin niyang kailangang maging mas malakas si Sub-Zero upang harapin ang kanyang amain na si Iga. Bilang kapalit, ibinahagi niya ang kanyang sariling kwento. Mayroon siyang 2 kapatid na babae na silver rank players, isa sa parehong koponan. Inalis siya ng mga ito dahil mahina siya. Ngayon determinado siyang patunayan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagiging mas malakas.
Sa kanilang mga pinagdadaanan at mithiin ang dalawa ay gumawa ng kasunduan upang tulungan ang isa't isa na lumakas at makamit ang kanilang mga layunin. Samantala lumipat ang eksena kay Hirosaka at sa iba pang mga gold-ranked players sa headquarters. Ikinulong nila si Taiga sa isang hakbang na nagdulot ng kakulangan ng mga gold players na kinakailangan upang linisin ang mga 5-star gates. Iminungkahi ni Hirosaka na isama ang mga copper-ranked players upang tumulong sa mga hamon na ito. Ipinaalam niya sa grupo na kasalukuyang may 7 5-star gates sa Tokyo na kailangang agarang asikasuhin. Inanunsyo ng isang nangungunang manlalaro na ang Team Julieta na pinamumunuan ng antas 38 na manlalaro na si Hisaki Julieta ang hahawak sa mga gate sa Muro City. Nagtagpo sina Sub-Aro at Sayaka sa silver rank team sa headquarters na nagtataka kung saan ang destinasyon ng mga ito. Pinayuhan ni Sayaka si Sub-Aro na mag-focus sa pag-redeem ng kanilang mga bituin at pag-book ng kanilang susunod na gate. Nagkataon pinili nila ang isang gate na matatagpuan sa Muro City ang parehong lugar na pupuntahan ng Team Julieta. Ang gate na papasukin nila ay isang 2-star gate na nasa tuktok ng isang hagdanan. Si Sayaka nasa kondangan ni Sub-Aro at puno ng dugo ay may malubhang mga sugat. Ang galit ni Sub-Aro ay damang-dama habang tahimik siyang nangangakong sisirain ang sinumang sumakit sa kanya. Lumipat ang eksena sa dalawa habang patungo sa kanilang bagong nabok na gate. Tinanong ni Sub-Aro ang tungkol sa likas na katangian nito at ipinaliwanag ni Sayaka na maaari silang pumasok at lumabas ng malaya hanggat hindi nakalock ang gate mula sa loob. Narating nila ang pasukan na may malaking spiral staircase na mukhang perpekto para sa mga kakayahan ni Sayaka. Nanguna siya sa pag-akyat habang nilock ni Sub-Aro ang gate sa likod nila upang simulan ang misyon. Pagkatapos magsimula ang misyon lumitaw ang mga kalaban na kalansay mula sa ibaba ng hagdanan. Napansin ni Sub-Aro ang isang nakakatakot na liwanag sa ibaba na pinaghihinalaan niyang pagmamay-ari ng boss. Libu-libong kalansay ang nagsimulang umakyat. Ang unang kalaban ay umatake kay Sayaka ngunit sinangga ito ni Sub-Aro gamit ang kanyang dugo. Tin-iron niya ito at agad na winasak ang kalansay. Napagtanto nilang lahat ng kalaban ay nasa antas 10 pataas at ang nakasarang gate ay nangangahulugang kailangan nilang patayin ang bawat isa bago makalabas. Pinamunuan ni Sub-Aro ang depensa, pinayuhan si Sayaka na mag-focus sa pagtira sa mga kalaban isa-isa. Nakaramdam si Sub-Aro na ang boss ay mas makapangyarihan kaysa sa kanilang nakaraang kalaban. Iminungkahi ni Sub-Aro na salaitan nila ang kanilang pagod para makapagpahinga ngunit iginiit niya na ang pagtaas ng antas ay nagbibigay sa kanya ng sigla kaya hindi niya kailangan ng pahinga. Hinikayat niya si Sub-Aro na lumaban ng buong lakas hanggang sa siya rin ay tumaas ang antas. Inspirado ginamit ng pangunahing tauhan ang kanyang MP upang pakawalan ang isang daluyong ng dugo na tumangay sa hagdan at sumilaw sa libu-libong kalansay sa isang atake. Sinamantala ni Sayaka ang pagkakataon, pinuksa ang maraming kalaban sa loob ng daluyong at umabot sa antas 14. Habang nauubos ang mga kalansay, humakbang si Sub-Aro upang tapusin ang natitira. Ang kanyang walang humpay na pagsisikap ay nagdala sa kanya sa antas 16. Pinuri ni Sayaka ang kanyang kakayahan ngunit habang nagsasalita siya isang kalansay ang palihim na lumapit sa likuran niya. Agad itong pinuksa ni Sub-Aro. Pareho silang sumang-ayon na sa kanilang kasalukuyang bilis maaari nilang maabot ang pinakailalim na palapag habang patuloy na tumataas ang kanilang mga antas. Habang bumababa lalong nagiging balisa si Sub-Aro tungkol sa boss na kanilang haharapin. Sa oras na marating nila ang ground floor, ang pangunahing tauhan ay nasa antas 19 na at si Sayaka ay nasa antas 20. Kinarap nila ang boss, isang higanteng kalansay na nasa antas 29 na kilala bilang huling Empress Judith. Ang kanyang malalayong atake at di inaasahang mga galaw ay nagbigay sa kanya ng nakakatakot na presensya. Napagtanto ni Sub-Aro na kailangan niyang manguna sa laban. Patuloy na umatake si Judith ngunit ginamit ni Sub-Aro ang kanyang dugo bilang panangga upang salagin ang kanyang mga hampas. Agad nilang napagtanto na hindi sila makakalapit hanggat nagpapatuloy ang mga atake nito. Napansin ng pangunahing tauhan na umaasa si Judith sa kanyang MP upang palakasin ang mga galaw niya at nagsimulang mag-isip kung magiging epektibo laban dito ang kanyang kasanayang Blood Mold. Tinanggal niya sa opsyon ang Instant Void ni Sayaka dahil sa napakalaking agwat ng antas at nagpasya na subukan ang Blood Mold.
Bago kumilos tiningnan ni Sub-Zero ang kanyang kasama at naisip ang kanilang pangakong magpalakas ng magkasama. Kung matatalo niya si Judith ng mag-isa hindi makakakuha si Sayaka ng karanasang puntos na kailangan nila upang manatiling magkapantay. Sa isiping ito sinabi niya kay Sayaka na siya ang baalang sumalag sa mga atake ng boss habang binibigyan siya ng pagkakataong umatake. Ginamit ni Sub-Zero ang Blood Mold upang pigilan si Judith at ikulong ito sa lugar. Nagkaroon ng puwang kaya't mabilis na gumalaw si Sayaka at tinamaan si Judith sa mukha ng may katumpakan at bilis. Habang inaatake niya ito ng sunod-sunod binalaan siya ni Sub-Zero na magwawakas na ang Blood Mold sa loob ng 5 segundo. Agad siyang umatras ngunit gumanti si Judith at inatake siya. Agad itong sinangga ni Sub-Zero gamit ang kanyang Blood Shield iniligtas si Sayaka sa huling sandali. Inulit ng dalawa ang estratehiya ngunit habang tumatagal nagsalita si Judith na ikinagulat nilang dalawa. Tinanong ng boss kung saan natutunan ni Sub-Zero ang ganoong kasanayan. Ang boses nito ay malalim nakakakilabot at puno ng pagdududa. Inakusahan niya si Sub-Zero na nagtataglay ng kapangyarihan mula sa isang tinawag niyang Vanquish at nagalit ng husto sa ideya. Ginamit ni Judith ang lahat ng kanyang MP at nagbago sa mas nakakatakot na anyo. Nagpakawala siya ng makapangyarihang daluyong ng enerhiya ngunit sinalag ito ni Sub-Zero gamit ang kanyang MP. Gayunpaman mabilis na nauubos ang MP ng pangunahing tauhan kaya't wala siyang magawa kundi tapusin agad ang laban. Determinadong matapos ito ginamit ni Sub-Zero ang kanyang dugo upang gawing sibat at sumugod ng diretsyo. Tinamaan ito si Judith at bumagsak siyang talunan. Umabot si Sub-Zero sa antas 21 habang nakakuha rin ng mahahalagang karanasang puntos ang kanyang kasama. Gayunpaman hindi mawala sa isip ni Sub-Zero ang mga sinabi ni Judith. Kung kilala ni Judith si Vanquish maaaring konektado ang mga boss ng Underworld sa Gate of Owners. Nangako si Sub-Zero na aalamin ng higit pa. Ngunit habang nagsisimula silang magpahinga napansin nilang may mali hindi nila natanggap ang notifikasyon para sa pagbubukas ng gate. Tumindi ang kanilang kaba habang iniisip kung natrap sila. Biglang lumitaw ang isang kumikislap na pintuang bahaghari sa kanilang harapan. Nagulat si Sub-Zero ngunit ipinaliwanag ni Sayaka na ito ay isang trial door isang bihirang pagkakataon kung saan nakakakuha ang mga manlalaro ng bagong kasanayan matapos itong malampasan. Gayunpaman ang subordinate ay patuloy na nakipaglaban sa kanya ng harapan. Naputol niya ang blood armor ni Sub-Zero na parang papel at tinaga ito sa mukha. Napaluhod si Sub-Zero habang tumutulo ang dugo mula sa kanyang mukha. Tinukso siya ni Kian, sinasabing ang kanyang espada ay naglalaman ng sariling asensya ni Lord Vanquish kaya't ito'y hindi mapipigilan. Habang pinagtatawanan siya ng subordinate bigla niyang naramdaman ang pagsiklab ng dugo mula sa ibaba. Tumawa siya at napagtanto na inabot ni Sub-Zero ang kanyang blood whip sa ilalim ng kanyang mga paa. Mas lalong humanga siya rito. Inamin niya ang potensyal ni Sub-Zero bilang isang mandirigma ngunit mabilis siyang tumugon lumitaw sa harapan nito at binigyan siya ng malakas na suntok sa tiyan. Bilang karugtong ginamit ng subordinate ang kanyang blood technique para itapon siya ng ilang metro ang layo. Habang nakahiga sa lupa ang bida sinermonan siya ni Kian tinatanong kung akala niya'y biro ang pagsubok. Gayunpaman muling tumayo ang ating bida may dugo sa kanyang sugatang mukha. Tinupok ng determinasyon na iligtas ang kanyang kaibigan bumuo siya ng bagong blood armor gamit ang kanyang blood mold technique. Inilabas niya ang kanyang galit bilang hilaw na lakas at naglunsad ng panibagong pag-atake. Sa kabila ng kanyang determinasyon na manalo nananatiling walang kapantay ang bilis ng subordinate kaya't nahihirapan siyang makapuntos ng tiyak na suntok. Sa patuloy nilang labanan pinutol ni Kian ang isa sa kanyang mga braso nang walang kahirap-hirap pinutol ang kanyang armor na parang wala lang. Ngunit nagulat siya nang muling ikabit ni Sub-Zero ang kanyang naputol na braso gamit ang blood technique. Sandaling nagulat ang subordinate ngunit ipinagpatuloy niya ang kanyang walang tigil na pag-atake paulit-ulit na pinutol ang katawan ni Sub-Zero. Sa bawat pagkakataon muling ikinakabit ni Sub-Zero ang kanyang mga naputol na bahagi gamit ang kanyang blood mold technique. Sa kabila ng matinding hirap sa kanyang katawan napansin ng subordinate na ang walang humpay na pagsisikap ni Sub-Zero ay nagtutulak sa kanya sa sukdulan ng pagkaubos. Habang nauubos ang kanyang mana sa bawat muling pagkakabit nagsimula siyang tumawa humanga sa kahandaang magsakripisyo ni Sub-Zero upang manalo sa laban.
Naalala ni Kian ang isang pag-uusap nila ni Lord Vanquish kung saan pinag-usapan nila ang kataygasan ng loob ni Sub-Aro. Kahit pa nahaharap sa matinding sakit at hirap may lakas pa rin siyang lumaban pabalik. Ang alaala ay nagbigay ng ngiti sa kanya at nagsimula siyang humanga sa tapang ni Sub-Aro. Sa kasalukuyan tumawa si Kian at sinabi kay Sub-Aro na nagustuhan niya ito. Gayunpaman nang makita niya ang kanyang mukha siya'y natakot. Si Sub-Aro halos hindi na makontrol ang sarili ay ginamit ang natitirang lakas upang lumikha ng Blood Lance gamit ang kanyang Blood Mold skill. Walang pag-aalinlangan sumugod siya upang itarak ito ng direkta sa subordinate. Sa puntong ito hindi na niya sinusubukang magdulot ng sugat kundi tapusin na ito agad. Pinutol ni Sub-Aro si Kian sa kalahati ngunit sa kanyang pagkagulat hindi namatay si Kian. Sa halip tumawa ito at tinanong kung talagang iniisip ni Sub-Aro na makakalaktaw siya ng antas sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya. Tinitaygan siya ni Sub-Aro at pasiga na sinabing bilasan na niya ang pagkamatay. Desperado na siyang dalhin ang kanyang kaibigang si Sayaka sa ospital ngunit hindi niya ito magawa hanggang hindi siya makalabas sa gate. Napabuntong hininga si Kian at sinabihan si Sub-Aro na huwag magpanik, ipinaliwanag na ang oras ay dumadaloy ng iba sa loob at labas ng gate. Tinanong din niya kung paano niya balak mabuhay dahil paubos na ang kanyang mana pool. Sagot ni Sub-Aro na wala siyang ibang paraan para talunin siya. Isa lang ang kanyang pinili, iligtas si Sayaka bago siya mamatay. Pagkarinig nito nairita si Kian at tinanong kung in love ba si Sub-Aro sa babae. Nagsimulang umiyak si Sub-Aro at itinanggi ito, sinabing hindi ito tungkol sa pag-ibig. Nangako siya kay Sayaka na hindi nila iiwan ang isa't isa at siya ang unang kaibigan na nagkaroon siya sa buong buhay niya. Natahimik si Kian sa pool ng mga salita. Naalala niya kung paano siya iniligtas ni Vanquish noong bata pa siya at ang pangakong ginawa niyang hindi siya magtataksil o iiwan ito. Napagtanto ang kanyang pagkakamali, humingi siya ng paumanhin kay Sub-Aro. Iniabot niya kay Sub-Aro ang Divine Chisel at binigyan siya ng espesyal na kakayahan upang makalaktaw ng antas. Naguluhan si Sub-Aro at tinanong kung bakit ibinibigay ito sa kanya ni Kian kung mamamatay rin naman siya. Ipinaalala ni Kian na dahil natalo siya ni Sub-Aro matagumpay niyang nalinis ang gate. Tumaas ang antas ni Sub-Aro, bumalik ang lahat ng kanyang kalusugan at mana. Isiniwalat ni Kian na siya ay isang nilalang sa ilalim ng mundo pareho ng uri kay Lord Vanquish. Sinabi niyang wala na siyang oras para magpaliwanag ngunit binilin kay Sub-Aro ang isang mahalagang bagay. Kung may mamatay na isa sa kanyang mga kaibigan, maaari niyang gamitin ang isang kakayahang tinatawag na Blood Usurper sa kanila. Nakatayo si Sub-Aro naguguluhan, hindi alam kung ano ang ibig sabihin ng Blood Usurper. Bago tuluyang mawala, sinabi ni Kian kay Sub-Aro na tandaan ang kanyang mga salita. Natapos ang quest sa gate at inilabas ni Sub-Aro si Sayaka. Napagtanto niyang nalinas lang niya ang isang 2-star quest. Samantala nagsimulang bumilang pababa ang sky clock ng natitirang oras ngunit wala siyang pakialam. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono at tumawag ng ambulansya upang humingi ng tulong para kay Sayaka.